tatlong bagay po ang mahalaga sa atin. Our health, our happiness, and our holiness. Amen? Maaari pa nga masabi natin, may tatlong M na mahalaga. Ang maging kang malusog, ang maging kang masaya, ang maging kang mapalad. Amen? But the question is, how can we achieve or have all of these three? Health, happiness, and holiness. Remember this, my dear friends. You should daily seek or search for these three things. Ano po yung tatlong bagay na kailangan mong hanapin araw-araw para ikaw ay maging masaya, malusog, at mapalad? First one, seek inspiration daily. Amen? Ulitin ko po. Seek inspiration daily. Nakita po ng mga doktor, isang nakakatulong para po sa kalusugan ng ating mga utak ay inspiration. When you are amazed in life, when you see beauty in life, when you are in awe, ano daw pong epekto nito sa ating utak? Lumuluwang po yung ugat natin sa utak. And that is good para po makadaan ang nutrients, ang hangin, ang dugo. Dahil pag sumikip po ang inyong mga ugat, ano pong mangyayari? Yan po ay stroke. Kaya nga po ang tanong, paano po tayo mai-inspired araw-araw? Well, you have to recognize that everything that is happening in your life comes from God. Everything that you're experiencing is grace. At ano yung expression natin? Pag nakakita ka, nakaranas ka ng napakaganda, napakabuti, nakakamangha, di ba yung salitang, wow? Subukan nyo nga po sabihin, wow. Hindi nyo po ba napansin na naging maaliwalas ang inyong muka nung sinabi mo yung salitang, wow? Always find that wow factor in your life every day. You will become healthy, happy, and holy. Palagi mong sabihin, ano man ang iyong nakikita, ano man ang iyong nararanasan, wow! Kagising mo pa lang, ano po dapat sabihin mo? Wow! Bakit? Kasi nagising ka. Hindi po ba? Paglabas mo sa iyong bahay, makita mo ang iyong kapitbahay, ano po sasabihin niyo? Wow! Buhay pa siya. Ano man ang iyong kinakain, hotdog yan, tuyo yan, dilis yan, kahit nakamatis lang, ano po sabihin nyo? Wow! Kasi hindi ka naman magkakaroon ng pagkain dyan kung hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Amen? Buksan niyo po yung inyong mga wallet. Ano po dapat sabihin? Wow! May pera pa. Huwag po kayong magre-reklam. Huwag na huwag niyong sasabihin, Father, wala akong pera. That is the biggest lie that you can say to yourself. Kasi po kahit yung mga pulubi, di ba may pera? Always say, wow! Because it means that you appreciate that God is doing something in your life. Amen? O, tignan niyo po yung mga katabi niyo. Ano po sasabihin niyo? Wow! Wag po, Eddie, wow! Magkaiba po ang wow sa Eddie, wow! Pag sinabi mong Eddie, wow, nanlalait ka na. Nangungutya ka na. When you appreciate what God is doing in your life, when you are amazed, when you are inspired that God is gracing you, remember, God will bless you more. Amen? At hindi ko po alam kung alam niyo yung ibig sabihin ng salitang wow. W-O-W. Remember this. It means words of wisdom. Ano po ulit? Words of wisdom. Do you also want to experience real inspiration? Always listen to the Word of God. At napakahalaga po na inspired tayo araw-araw. Dahil pag hindi ka inspired, ano pong kabaliktaran yan? Depressed. Amen? Pag inspired ka, ibig sabihin, nasa iyo ang Banal na Espiritu. At pag nasa iyo ang Banal na Espiritu, anong ibig sabihin? May gana ka, may lakas ka, may buhay ka. Amen? Kaya kahit na puno ka ng utang, kahit na may sakit ka, kahit na nalilito ka na, hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay, nalulungkot ka, nagagalit ka dahil sa ginagawa ng iyong asawa, hindi mo alam kung ano magiging solusyon ng iyong mga problema. Seek always to be inspired so that you can overcome any problems in your life. Amen? That is the first. Second, to be healthy, happy, and holy,
Seek first to understand rather than to judge. Hanapin natin araw-araw, magsumikap po tayo. Unawain mo muna ang iba bago ka maghusga. Mga kapatid, bakit ba nagkakagulo-gulo minsan ang buhay natin? Kasi nauuna tayong nagsasalita kesa dun sa makinig. Nauna tayong maghusga kesa sa umunawa. Do you want to be happy in this life? Do you want to have health in your mind, in your emotions? Do you want to be holy? Then seek first to understand rather than to judge, to listen more than to speak. May dahilan po bakit ang Diyos ginawa tayong mga tao, hindi nyo napansin? Dalawa ang ating mata, dalawa ang ating tenga, isa lang ang bibig natin. So that we can look more, listen more, rather than speak more. Pero yan yung pagkukulang natin mga tao eh. May pride kasi tayo, gusto natin patunayan, tayong tama. But please, wala kang matutulungan kung palagi mong pinapatunayan na tama ka. Amen? Gusto mong lumalim ang relationship ng bawat isa. Hindi po sa pamamagitan ng pride, na pagmamataas at ang paghuhusga. Lumalalim ang ating relasyon, ugnayan sa bawat isa sa pamamagitan ng pag-uunawa at pagpapatawad. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Judge and you will not be judged. So ask yourself, ano ba yung madalas na ugali ko ginagawa ko sa aking buhay? Do I talk more? Do I judge more? We are challenged to listen more and understand more. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan. Seek to be with God always. Mahalaga po na gawin natin ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Pero, tandaan niyo po ito. Bago mo magagawa ang kagustuhan ng Panginoon, alamin mo muna kung anong gusto niya. At paano mo malalaman ang kagustuhan ng Diyos? Kung wala kang ugnayan at relasyon sa Kanya. Kung nga po tayo, diba? Kayong mga magpapamilya, 24/7, 7 days a week, 365 days in a year, magkakasama-sama kayo sa bahay. Pero bakit minsan dumarating yung mga punto at oras na hindi kayo magkaintindihan? Ang tagal na ng oras. May oras tayo na nagsasama pero minsan hindi pa natin maunawaan ang bawat isa. Paano pa kaya natin mauunawaan ang kagustuhan ng Diyos kung pumupunta lang tayo sa simbahan 1 day in a week and we give only 1 hour in our day? Do not expect that you will be doing God's will because you do not have any relationship with God. Pagsumikapan po natin, let us improve our relationship with God. Yes, it is important that you pray. It is important that you go to Mass. It is important that you listen to the Word of God. But ask yourself that question. By doing these things, is my relationship with God becoming deeper? Kumusta na ang aking relasyon sa Diyos? Hindi ko po kayo masisisi dahil ang prioridad natin halos tayong lahat ay ang maghanap buhay. Amen? Kailangan natin ng pera, ng datong. Amen? At minsan, pero mga iba, ang paghahanap buhay nila, hindi lang para sa kanilang pangangailangan. May kasama ding pride. Yung mga iba kasi, di mo naman masisisi, tayong lahat, karanasan natin yan. Pag umangat tayo sa buhay, napakasarap din po sa ating feeling. Aminin niyo po. Amen? Aminin din natin. Hindi po magandang karanasan ng mahirap ka. Amen? Masarap na karanasan yung umaangat ka sa buhay, yung meron kang pera. At napakasarap din sa feeling pag naiinggit ang ibang tao sa'yo. Amen? Yes. Aminin po natin yan. Na pag meron kang gadget, cellphone, ang sarap ng feeling dahil naiinggit ang mga kaibigan mo. Ang sarap po sa feeling pag napagawa mo yung bahay mo, maririnig mo sa mga tao, wow, ang ganda naman ng bahay mo. Napapabilib mo sila. Ang ganda sa ating nararamdaman. Pag maganda ang ating sasakyan, napapadaan tapos mapapatingin ng ibang tao. It is true that you can impress people with your wealth, with your high status. But please do not forget this. You will never impress God with your wealth and with your successes in this world. Maaaring mapapabilib mo ang ibang tao sa makakamtan mo dito sa mundo. Pero hindi ang Diyos. Mapapabilib mo siya sa iyong mga naipon na kayamanan at pera. But a very important question is this. Kung makakaharap ko ang Diyos ngayon, ano kaya ang itsura niya? Nakasimangot o nakangiti?
Paano mo mapapangiti ang Diyos? Unahin mo na mahalin siya. Buong isip, buong puso, buong lakas, at mahalin mo yung mga minamahal ng Diyos. Amen? You become happy, healthy, and holy by being with God daily. Tatlong dahilan para ngumiti. 3 reasons to smile. Alam ko kasi marami sa inyo depressed. Marami sa inyo may problema. Marami po sa inyo, alam ko, subsob sa trabaho. At madalas nakakalimutan ng ngumiti dahil napakaraming iniisip, napakaraming ginagawa at nabibigatan na sa buhay. These are 3 very simple reasons to smile once again. The first one, remember, smile because you have a life. Ngumiti dahil buhay ka pa. Tandaan po natin, ang buhay natin ay maiksi. Kung ikaw ay nagising, magpasalamat ka, ngumiti ka. Dahil may mga iba na hindi nagising ngayong umaga. Kung bukas magigising ka, the first thing that you should do is smile. Why? Because 1 million people will not wake up tomorrow. And how they wish they can continue with their life. Kaya nga, pag nabubukas mo pang iyong mga mata, pag nakakatayo ka pa, pag nakakahinga ka pa, smile. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Pero saan ba natin inuubos ang ating oras at panahon? Tingnan niyo po sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Focus on your life. Because it is the only life that you have. Amen? Ang malungkot na kwento, napakarami sa atin. Ano ang tinitignan? Ano ang pinapansin? Hindi ang buhay natin, kung hindi yung buhay ng iba. We keep on meddling on the business of other people. At yung mga iba pa nga dyan, pinupulis, binabantayan. Opo, alam ko, pag masama yung ginagawa ng iba, kailangan ituwid. But please, do not sacrifice your peace and happiness if these people want to continue with their bad life, with the bad decisions in their life. Kausapin mo, magpatulong ka sa mga ibang tao, gawin mo the best mo, pero do not forget to focus on your life. Kamukha po sa ating narinig na ebanghelyo. Tingnan niyo po kung anong ginagawa ng mga Pariseo at Eskriba. Wala nang ibang ginawa kung hindi magbantay sa ginagawa ni Jesus at ang kanyang mga disipulo. Yun ba ang hiling ng Diyos sa atin? Ang bantayan, ang pagkakamali ng iba? Kung nagkakamali ang isang tao, sinabihan mo siya, ginawa mo yung the best mo, and then hanggang doon na lang. Kung ayaw niya magbago, it is between him or her and with God. Tandaan mo yon. Mababasa niyo din po yan. Doon po sa sulat ni San Pablo sa mga tao na Thessalonica. Sinasabi niya, we should strive to live a quiet life, minding our own business. Anong ibig sabihin? Huwag kang pakialamero. Huwag kang pakialamera. Kung gusto nila, nasirain nila ang buhay nila, okay, that is their life. But how about your life? Before you start meddling with the life of others, the question is, have you taken care of your life? Have you lived your life to the fullest? Yung nga sa mga sarili mong problema, hindi mo pa naaayos. Pinapakialaman mo yung problema ng ibang tao? Di po ba? So, mind your own life. Take care of your own life. Focus on yourself first. Because life is short and brief. And death is sure to come. Waste your life only by doing God's will, being happy, smile. Yan po yung una. Dahil may buhay ka pa. Ngumiti. Pangalawa, ngumiti dahil may bagong oras at panahon. Smile because you have time. Kung iisipin mo, pag nagising ka sa umaga, ilang oras ang bago na nasa hinaharap? 24 hours. Those are brand new hours, brand new time given to you. At ano ang tawag natin sa kasalukuyan? If we translate it into English, it is the present. And what is the present? It is a gift. Hindi po ba? Ngumiti ka, matuwa ka, dahil binibigyan ka ng regalo ng Diyos. Ano yon? Oras at panahon. And ask yourself, where do you spend
your time? Saan mo inuubos yung iyong oras at panahon? Alam niyo po, nalulungkot ako, no? Pag minsan nagbabasa ako sa mga comments sa YouTube, sa Facebook, dito po sa ating mga homily. Meron talagang tao napaka-negatibo. Meron tao puro na lang galit, puro pangungutya. Nakakalungkot na napaka-iksi na lang ng oras at panahon natin. Pero saan inuubos ng tao? Paglalabas ng kanyang galit. Alam ko naman po, hindi galit sa akin eh. Merong iba pang issue o problema sa buhay niya. Doon lang niya nailalabas eh. Kaya lang, di ba, nakakaawa, nakakalungkot. Yan yung nakakalimutan ng napakarami sa atin. Kala natin, forever tayong buhay dito sa mundo. Kaya naman, we take it for granted. Binabaliwala natin. At saan natin inuubos ang ating oras at panahon? Doon sa mga bagay na hindi nakakapagbigay sa atin ng tuwa at galak. Sa ating mga galit, sa ating mga sakit ng loob, sa ating mga pangamba. Please, spend your time wisely. Habang nakikita mo pa na umaandar pa ang panahon sa iyong buhay, smile because God is giving you a gift, the present. And never compare yourself to others. Anong sabi nila? Comparison is the thief of joy. Pag tinitignan mong ibang tao, pag kinukumpara mong iyong sarili sa iba, mawawala ang iyong tuwa at galak. And never ever compare also your past to your present. Meron mga iba kasi sinasabi nila, buti pa noon, wala akong problema. Noon yun eh. Tapos na yun eh. Kahit na may problema ka ngayon, huwag mong kalimutan, meron pa ring grasya. Hindi ka naman papabayaan ng Diyos na mabuhay na walang grasya. Dahil pag walang grasya, anong ibig sabihin? Patay ka na. Di po ba? Grace can only be available through time. Without time, you will never experience God's grace. That is why, be more thankful, be appreciative, smile, be happy because you have time. Pangatlo at kahuli-hulihan, smile because you have a loving God. Ngumiti ka dahil meron tayong isang mapagmahal na Diyos. Minsan may mga tao na may problema. Naririnig ko po, sabi nila, Father, Diyos na lang kinakapitan namin. Father, yung salita na lang ng Diyos, yung homily niyo nagpapalakas sa akin. Tingnan niyo po yun, no? Kahit na sa mabigat, mahirap na sitwasyon, at least nakikita pa rin ang Diyos. At yun yung nagiging dahilan para lumaban, magpatuloy. Tayo ay nagpapasalamat. Dahil kung babasahin niyo sa Biblia, sabi nga, nung unang panahon, ang Diyos nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Ngayon, nakita na siya, nalaman siya sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. At kahit na wala, umakyat na sa langit ang ating Panginoon, buhay pa rin ang inang simbahan. Nandiyan ang mga pare, tumatayo, nagiging katawan ni Kristo para sa kanyang sambayanan. So God's presence is still alive, very much alive. That is another reason to smile. Pag hindi mo na alam kung anong gagawin mo, pumasok ka sa simbahan, maghanap ka ng pari, buksan mo ang Biblia, magdasal ka, then smile once again. Tandaan mo na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Mababasa niyo po sa Proverbs, a cheerful face gives joy to the heart. Anong ibig sabihin? Kung gusto mong sumaya, matuwa, umpisahan mo sa pagngiti.